Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, palaging magpasalamat sa kahit na uri ng sitwasyon sa buhay. Magaan ka man, sagana ka man ngayon, o mabigat man ang iyong nararamdaman o nararanasang problema sa mga panahon na to. Di ba, minsan guys, sinasabi natin, mahal natin yung ating mga kaibigan. Di ba? Lalo na sa pamilya. Kung ikaw ay isang may asawa na, kagaya natin guys, at ang biyenan mo, napakabait, iba yun guys. So, kailangan pahalagan mo yan, mahalin mo yan. Minsan, di ba? Pinagtatanggol ka pa sa mismong anak niya pag meron kayong konting hindi pagkakaunawaan. At ganun din, di ba? Kung may mahal ka sa buhay, yung may nawalan kang mahal sa buhay, guys. Ito ang pinakamasakit sa lahat, di ba? So ako naranasan ko na to. Yung mawalan ka o namatayan ka ng, halimbawa, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, o yung mismong anak mo. Diba? Napakasakit talaga niyan. Yan ang talagang pinakamalungkot sa buhay ng tao. So, kailangan pa ba natin magpasalamat pagka may mga ganitong sitwasyon tayong nangyayari sa ating buhay? Diba? Masakit talaga yan. Kailangan pa rin tayong magpasalamat. Dahil unang-una, diba, pinahiram sa atin ng Diyos yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo o ng anak mo. At lalo na nung nabubuhay sila, ay talagang minahal ka rin nila. Tinulungan ka, inalagaan ka, napatawa ka, di ba? Napangiti ka. Pasalamat ka kasi naging bahagi sila ng buhay mo. At siyempre, dahil wala na sila physically, nandyan naman sila spiritually. Di ba? Yung kanilang kaluluwa. At sigurado, pinagmamasdan lang tayo ng ating mga mahal sa buhay at pinaka-importante, pinagdarasal tayo sa Diyos. Kaya pagdasal po natin yung ating mga mahal sa buhay na nawala. Di ba? Masakit man ang kanilang pagkawala, halos hindi natin matanggap. Ganun talaga. Ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos. So sabi sa unang Thessalonica chapter 5, 16 to 18, ang sabi dito, magalak kayong palagi, at palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Diba? Napakalinaw guys, napakaganda. Lagi daw tayong magpasalamat at manalangin. Kahit sabi niya sa uri ng pagkakataon. Yung sinasabi ko sa inyo, magaan na ng buhay mo ngayon, sagana ka, wala doon na. Kung may kalungkutang nararanasan ngayon, kagaya ng pagkawala ng mahal natin sa buhay. O kung halimbawa, di ba, niloko ka ng asawa mo, di ba? Yung anak mo, pasaway, yung kaibigan mo, pinagtaksilang ka rin, di ba? Yung kasosyo mo sa negosyo, niloko ka, di ba? Yung mga bagay na sitwasyon na talagang nagpapasakit sa ating kalooban. Kaya yun po, lagi nating isipin, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi perfecto, di ba? Kahit minsan ginawa mo ng lahat sa kapatid mo, tinulungan mo yung nanay mo, yung tatay mo, pero ganun pa rin, di ba? Ginagawan ka pa rin ng hindi maganda. Kumbaga, kahit ikaw ang breadwinner sa pamilya mo, niloloko ka pa rin. Pinagsasamantalahan ka, inaabuso ka ng mga mahal mo sa buhay. Parang hindi sila tumatanaw ng utang na loob. So, kahit ganun ginawa sa'yo, guys, alam naman natin ang buhay natin ay hindi perfecto. Pero ang ating Panginoong Yesus ay perfecto. Di ba? Isang Diyos na perfecto. Pero kahit perfecto siya, nung bumaba siya dito sa lupa at nagkatawang taong namuhay kasama natin, guys, kahit perfecto siya, di ba? Naranasan din niya yan. Kutsain siya, di ba? Murahin siya physically,
Di ba? Sinuntok siya, hinampas siya ng latigo, binigyan ng koronang bakal, di ba? Sinaksak siya hanggang sa mamatay. Imagine nyo, di ba? Diyos na yan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, tinubos niya tayo sa ating kasalanan. Di ba? Kaya, yan ang gawin natin guys. Kahit na talagang mabigat ang sitwasyon natin ngayon, magpasalamat ka. Di ba? At least, alam mo, may tutulong sa iyo yung Diyos. Nandyan lang siya. Di ba? Kaya, yung mga taong hindi nagpapasalamat, ano bang advantage ng taong nagpapasalamat? Di ba? May mga taong ganyan guys, kahit nasa kanila lahat ng grasya, mga biyaya, hindi pa rin sila nagpapasalamat. So, ang kaibaan niyan, yung taong nagpapasalamat ay kinikilala mo ang Diyos. At siya yun. Di ba? Yung relasyon natin nandyan. Hindi ka kaya ng taong hindi nagpapasalamat, wala siyang relasyon. Sariling diskarte lang ng kanyang ginagawa. Kaya yan po ang ating hingin sa Diyos, na sana sa lahat ng sitwasyon, di ba, ay maging matatag tayo. Huwag kalimutang magpasalamat at huwag kalimutang manalangin para sa malagpasan natin kung ano man ang ating dinaranas. Kaya huwag ka panginahan ng loob. Laksan mo ang iyong loob. Manalangin ka, magpasalamat ka sa sitwasyon mong yan, minsan kalooban ng Diyos. At para makipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalong-lalo na kung kayo magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ano man yung sitwasyon sa buhay, ay kanyang lulutasin o susolvin yung naman ng problema. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinangningan po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Iunat niyo po. Aplusin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman, ang kanyang katawan. Yakapin niyo po na may pit para sa kanyang pamilya. Dahil alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord, kung loloobin mong pagalingin ang kapatid namin. At ganoon din sa pamilyang nagkakagulo, nagkakasira, dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagkakasakitan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso para magkapatawaran at ibalik ang magandang relasyon. Pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po, Lord, sa financial, lalo-lalo na yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinuproblema pa, Lord. Hinahanap pa kung paano itatawid ang maghapon. Pambawad sa mga bata at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay, Lord, para ma-provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.